So ayun po mga kababayan, welcome back sa ating munting channel sa Alex Librada Vlog. Isang mapagpalang araw po sa ating lahat mga kababayan, at napakaganda po ng sikat ng araw ngayon, no? So ngayon po mga kababayan ay dalawin natin yung ating beneficiary dito sa kapitbahay ni Dudong dito sa kanyang lote na binakod noon, no, kung saan isasantulungan po natin, no, si Kuya Iboy. At nung nakaraan po ay nagchat po sa akin yung kanyang asawa, no, nandyan na po yung kanyang asawa, nagchat sa akin at nanghihingi ng tulong dahil na hospital daw po si Iboy. So ngayon alamin natin yung kanilang sitwasyon, yung kalagayan po ni Kuya Iboy, kasi unang-una siya lang po yung inaasahan sa kanyang mga anak, no, sa paghahanap buhay. So ngayon puntahan natin. So mayroon akong kunting natira dito, bibigyan natin sila kahit papaano ay makatulong sa pang-araw-araw nila, no. So ito po yung problema mga kababayan kapag tayo lang yung inaasahan tapos wala tayong ibang source, no. So kawawa. So sabi ko, naisip ko na saglitin sila dito ngayong umaga, at marami pong ganap sa araw-araw naming misyon. Ay maga pa naman, no, kasi sikat lang po ng araw. So pupuntahan natin si Kuya Iboy ngayon, at nandito na po ako sa area, no, kung saan yung bakod ni Dudong Ruel. Ito yung likod, no, ay tagiliran, at yan po yung bahay ni Kuya Iboy dyan. At ito po yung bakod, no, kung saan ginawa nung time na binakod ito, ay nagkaroon ng problema dyan sa bahay na yan, no, kay Kuya Iboy at yung katabi niya, no. So nahagip yung kanilang bahay dahil lumagpas sila. So natulungan din natin sila nung time na naggagawa tayo dito. So naisip ko rin silang tulungan, naiayos natin yung CR doon sa ano niya, katabi niya, no, kamag-anak niya. Tapos kay Iboy, no, naayos natin yung bahay niya sa tulong din po ng ating mga sponsor na tumulong, no, na naawa kay Kuya Iboy. So ngayon po ay puntahan natin, no. So ito na po yung lote ni Dudong. Ito yung bakod. Ayan. Medyo madamo na siya. So wala pa tayong time para maglinis diyan, magayos diyan. Yung ating mga tanim diyan ay kukumustahin natin sa susunod na vlog, no. So ngayon po, itong vlog na to ay punta tayo kay Kuya Iboy. So tara. Ang dami sinampay. Tao po. Tao po. Ay. Hindi, pahigain mo lang. Baka kailangan ni Kuya Iboy ng pahinga. Ayan, ikaw na lang muna ate. Kumusta Kuya Iboy? Huwag ka mo nang bumangon, baka kailangan mo ng ano? Yes. Pahinga. Yes, ang kailangan. Grabe. So ngayon lang natin nasama sa vlog si ate. Anong pangalan mo ate? Vivian. Ate Vivian? Ikaw yung nagchat sa akin? Na humingi ng tulong para sa sana ng aking asawa. Na operahan talaga si Kuya Iboy? Angioplastic. Angioplastic talaga yung inano sa kanya. Ano yun, sa puso? Puso. Yung ugat na malaking ugat yun na napilipit. Tapos yung nagsusupply sa mga dugo na yun talaga yung naapektuhan sa kanya. Kaya nga ako nag-chat sa'yo, sabi ko nga, nangingi ng ano, kasi for life na yung ano niya na yun, yung angioplastic niya na yun. Ang gamot niya rin for life na, pag hindi niya yun ininom, babalik yung ano niya, aatakihin na naman siya. So bago tayo magpatuloy doon ate Vivian, Love. Diyan ka lang muna Kuya Iboy, relax ka lang muna. Medyo mabigat pa yung katawan mo. Bago tayo magpatuloy doon Kuya ate Vivian, no, sa part ni Kuya Iboy, may tanong lang ako sa'yo. Sa mga vlog kasi na nakaraan, sa umpisa pag vlog ko kay Kuya Iboy, wala ka dito. Saan ka nung time na yon? Sa Maynila. Kasi meron din akong mga anak doon.
namasukan ka doon? O doon? Hindi. Meron kaming ano talaga doon. May bahay ako doon. Nagtitinda ako ng ukay. Sa Maynila. So, naisipan mong umuwi dito? Umuwi na. Umuwi ka na talaga dito? Tapos ito ko natin na yung mga anak ko. 3 kong maliliit. Transfer ko na rito. Dito na rin sila nag-aaral. So, ano ngayon ang ano ngayon ang hanap buhay? Ano ngayon ang pang-araw-araw? Sa ngayon, hingi ng tulong sa mga kamag-anakan. Wala siya lang kasi ang umaano talaga Siya lang talaga ang kumakayod para sa amin. Tricycle, boundaryhan. Diba, noon pa man, alam na ng ano yan, ng vlog naman. Na-vlog naman talaga siya na tricycle talaga ang hanap buhay niya, na boundaryhan siya. Sa ngayon, putol, wala. Walang hanap buhay. Wala talaga. Kuya Iboy, kaya mong umupo dito? As in talaga. Ako, tatawag lang ang pag magpapalaba. Sa ngayon, kasi may pag-iiwanan ko dyan. Wala. Pag-iiwanan. Hindi ko akalain, Kuya Iboy, na may sakit ka pala. Ano? Hindi ko rin alam. Kasi nung binablog kita, ang lusog-lusog mo Kaya, ito lang, pagkatapos lang ng New Year. Wala ka bang nararamdaman ng mga unang Wala. Nung unang vlog natin, Wala. tumutulong ka pa nga dito sa bahay. Wala akong nararamdaman. Ito na lang, nung November, December na lang, parang ang katawan ko bumigat, tapos para akong nahihirapan huminga. Tapos itong kalahating katawan ko parang namamanhid. So sa madaling parang stroke. Konting lakad ko lang, hinihingan lang ako noon. Stroke na pala siya noon. Ito na mga huling ito. Hindi dinala namin ng provincial, stroke na pala siya. Pero nakayanan pa rin niya. Kayanan niya. Hanggang sa nirepair kami ng BMC Naga. So doon ka na operahan? Paano yung hospital bill nyo doon? Nung Unpaid. Patuloy, hindi pa close yun. Unpaid pa kami. Makikipag-usap pa. Mababalik kami ngayong February 12. Ano yun? Public hospital ba yun? Yung BMC? Oo. So wala namang kayong, may mga nilapitan naman kayong Bali dito rin kami, dito rin yung nilakad yung ibang Dito ako lumapit sa namin. Sa government. Dito rin yung nilakad yung iba. natulungan naman kayo ng Paano? yung ate, malasakit. Doon sa malasakit, yun nga. Nilapit ko ng malasakit sa BMC. Tapos yun nga yung binigay na sa akin. May usapan kami February 12, babalik ako. Makikipag-usap ako sa kanya. So ang hirap ng kalagayan na si Kuya Iboy lang yung inaasahan sa hanap buhay. So nagkataon kasi, Kuya Iboy, na rin talaga, bagsak din talaga yung bagsak talaga yung revenue ko sa YouTube, no? May kita man, sapat lang din sa pangangailangan ng pamilya ko, sa gastusin ko sa bahay, sa mga estudyante ko. So medyo na ko yung medyo na parang nakanalayluhan ko yung aking pagtulong, yung ating charity ko, yung pagtulong ko, kasi sapat lang yung pumapasok sa akin nung time na nag-chat si ate. So wala talaga. Sabi ko ngayon, naisip kong dalawin kayo at kumustahin. Baka sakaling may tumulong, no? Kawawa naman yung mga anak po ninyo na nag-aaral pa yon, maliliit pa. Ito po yun So hindi ko akalain na ganun pala, no? May sakit pala si Kuya Iboy sa laki ng katawan ni Kuya Iboy. Kung nga hindi ko rin expect na may ganun pala ang sakit. Grabe. Hindi ko pala nalabanan yung... Kumbaga kinakaya niya lang. Parang kinakaya niya. Kinaya niya. Ate Vivian, kailan ka lang bumalik dito? July. Nung July? 2024. Pero pag yung mga nakaraang pupunta, uuwi. Yun man lang ang ko rito. Sa ngayon,
Sa ngayon, ewan ko bakit nag-stay ako siguro. Dahil sa, yan na, mayroon siyang karamdamang ganyan. Kalagayan niya. Na walang mag-iintindi. Oo, meron mga anak na babae na nag-iintindi. Pero, hindi sapat sa financial kahit paano nabibigay. Okay, yun. Pero yung mag-aasikaso talaga sa kanya na mga ganyan, wala. Kawawa yung kalagayan ni Kuya Iboy, no? So hindi kayo ilan ang anak mo, ate? Ang anak ko ay 8. 8? Malalaki na sila. Paano kayo Maliit ko. Kasi edad ng maliit niya. Paano kami nagkakilala? Paano kayo nagkakilala ni Kuya Iboy? Sa Facebook. Pero yung asawa ni Kuya Iboy, nung nagkakilala kayo, wala na? Wala, nagulay na sila. Wala. Nagulay na sila. So matagal na pala kay Kuya Iboy na na nagkakilala, no? 6 years. 6 years na kayo magkakilala. 6 years na simula nung nagkahiwalay kayo ng asawa mo. Buti naman, ate, dinamayan mo si Kuya Iboy. Kaya nga siguro ako nag-stay na dito. Kaya siguro magiging matagal sa buhay. Okay lang naman yun, basta ang importante nandiyan kayo, nagdadamayan, no? Kaso nga lang sa sitwasyon ngayon, napakahirap na walang hanap buhay, ay paano mairaos yung pang-araw-araw, no? Tapos may gamot pa. Talaga ang gamot walang patid, dapat talaga hindi walang ngayon nga kakaano ko pa lang, set ako ng gamot niya para sa ngayon. Mamayang alauna, mag-set na naman ulit. Mamayang alas 8 ng gabi, set na naman. Araw-araw, walang kailangan talaga walang patid. Kasi sabi ng doktor, once na napatidan ang pag-iinom ng gamot, wala, ulit ang ulit daw yung nanasa kayong inopera. Grabe. So ito yung malaking problema kapag dumating tayo sa puntong ganito, no, na magkakasakit, no? Sabi ko nga sa sarili ko, wag sanang mangyari sa akin, kasi ako lang din po yung inaasahan ng pamilya ko, ng ng mga anak ko. So mayroon akong natira dito, Kuya Iboy, no? May 1,000 ako dito, no? Pagtiyagaan nyo na lang muna yan. At yan, i-allowance na sana namin yan. Sa allowance ko sana yan, pero naisip ko kayo, mas kailangan nyo yan, no? Kung kaka-provide naman ako, mangungutang kung pwede, no? 2.5 set na po yan ang gamot niya. Ngayong araw, sunod, tapos yung half. Kasi 350 po talaga ang niya, everyday. Ay, grabe. 350 po, everyday. Mahal ng Kung gamot. makakapasada po siya, mas uunahin niya yung boundaryhan yung gamot niya bago siya mag-boundary. Ang problema lang, hindi ang pa sarili. Oo, ang pangsariling kainin. So, sa ngayon, hindi pa pwedeng mamasada. Hindi pa po. Hindi pa talaga. Kasi kailangan pa makarecover yan. 8 no? days pa lang kami na lumabas galing ng ospital ng... Sabi nga nung doktor, maaari. Isang buwan o lampas pa magpahinga. Ganun. So, sige, laban lang, no? Kuya Iboy. Oo. Buti nandyan si Ate Bibian na dinadamayan ka. Maraming pasalamat po rin. Grabe. So, anong panawagan mo, Kuya Iboy? Ikaw, kung sa sarili mo. Kung ako mananawagan. Ikaw, Ate Bibian. Alex, kung ako mananawagan, magtuntunan lang talaga yung gamot niya sa pang-araw-araw. Magkaroon lang kami ng talaga. Gamot ang pinaka-importante po. Talaga, gamot. Kasi talagang for life na po talaga yung gamot niya. Grabe. For life po talaga. Hindi po talaga pwedeng mapatid. So, ikaw, Kuya Iboy. Sa akin, sa mga tutulong, sa gamot lang din ako umaano. Yung tayo kong hiling. Madara-diretso lang, makontinuous ko lang yung mga gamot. Okay. Sa mga tutulong.
makarecover, ano. May balik ko yung dating lakas ng katawan ko. So ikaw ang kailangan ng mga anak mo, Kuya Iboy, kasi ikaw yung naghahanap buhay, no? So kung si Ate Vivian naman makakadiskarte kahit papano sa pang-araw-araw, kaya naman siguro diskartehin ni Ate Vivian, no? So hindi tayo mga ngako, no, Kuya Iboy, Ate Vivian, magdasal lang kayo na may tutulong sa inyo, no? Yung tulong ko kasi sapat, ano lang, sa abot lang ng makakaya ko, no, Kuya Iboy. So wala tayong sapat na budget para mabigyan ka ng sapat na tamang sa gamot mo, no. So ang sa akin lang, tiwala lang kayo, no. Wag lang kayong mapanghinaan, ha. So yun lang, Ate Vivian and Kuya Iboy, no. So malay natin may tutulong, no, magpaabot kahit panggamot lang, no. Sa okay na yun, malaking bagay na yun, di ba? So kung mayroon man, babalikan ko kayo dito kaagad kung sakali, ha. Salamat, Alex. Kung ako man, kung mayroon ako, mag-aabot din ako sa inyo, no, kahit hindi na tayo magbablog, no. Sige, Kuya Iboy, anong masasabi mo, Ate Vivian? Salamat, Kuya Alex, sa inabot mo, sa tulong mo. Sana nawa gumaling siya sa tulong mo po. Yan. Maraming salamat. Ikaw, Kuya Iboy? Maraming salamat sa sumusuporta kay Kuya sa channel ni Alex Labrada. At sa Kuya Alex, maraming salamat sa tulong na binigay mo sa akin. Makakatulong na rin ito sa akin. At sa mga sumusuporta kay Kuya Alex, tuloy lang po sa pagtulong. Yan, thank you. So tuloy na rin po ako, ha, Kuya Iboy. Salamat. Bahala na kayo dyan. Salamat. Okay. So yun po mga kababayan, no? Sa abot lang po ng ating makakaya, kasi hikaos po talaga yung natin ngayon, income natin ngayon sa ating YouTube channel, no? So yung inabot ko ay tira sa aming allowance, no? Sana makatulong sa kanila kahit sa gamot, no? Kasi hindi man natin masusustain yung pang-araw-araw para sa kanila, no? So ang mga naitulong natin dito kay Kuya Iboy ay malaking bagay din po para sa kanya, at naayos natin kunti yung kanyang bahay, at ngayon po ay dumating sa punto na hinamak ng pagsubok, kumbaga, di ba? O ba sinubok ng pagkakataon, o sinubok ng tadhana, or ano ba tawag nun, no? Binigyan ng malaking pagsubok, no? So ganun po yun. So sabi ko nga, kapag sumuko ka, talo ka, pero kapag lumaban ka, may pag-asa. So yun, bilang isang padre di pamilya, masakit po isipin, mga kababayan, na mawalan tayo ng hanap buhay, malulumpo tayo sa ating hanap buhay, lalong-lalo na't may umaasa sa ating mga anak, no? Lalong-lalo na't nag-aaral pa yung mga bata. Sus, mahirap po, no? Sabi ko nga, papasalamat din ako kay Lord, kasi kahit paano ay ipinagkalooban niya tayo ng malakas na pangangatawan, at malayo sa mga sakit, no? Nagkaroon man tayo ng aberya sa ating katawan ay hindi masyado hindi masyado serious. So thank you, Lord, din po sa ipinagkaloob niyo sa akin, at ako lang din po yung inaasahan sa aking mga umaasa sa akin, no, sa pamilya ko. So kay Kuya Iboy, mahirap po, kasi pag hindi siya lumabas at magpasada ng tricycle ay hindi niya po mabibigay yung pangailangan ng kanyang mga anak. So sana kung may tumulong man, maraming salamat sa inyo in advance sa dating mga tumulong kay Kuya Iboy. Sana mapanood nyo to, at kung gusto nyo pong tumulong, bukas po yun, at kailangan po ng tulong talaga. So yun po, hanggang dito na lang yung vlog. Maraming salamat sa inyong pagsama at pagsuporta sa aking mga upload video, no? Sana tuloy-tuloy, no, yung ating pagtulong sa ating mga kababayan, kapag pagkalooban tayo ng sapat
na revenue sa ating YouTube channel para makapag-ambag tayo o makapagbigay tayo ng tulong sa mga kababayan po nating lubos na nangangailangan. So salamat po and God bless. See you next vlog po mga kababayan, at mag-ingat po tayo palagi. Huwag niyo pong kalimutang i-like at i-share itong mga upload video po namin, no, para po sa ating mga kababayan, no, lalo na itong ating charity work, no. Huwag niyo pong kalimutang i-like at i-share, no. Salamat din po sa patuloy na sumusuporta sa ating maglangga Ruel of Malalag and Rachel Morales vlog, at sa buong Roboys po, no, at sa mga Rogers, no, mga kasamahan namin, at sa buong team Rosel. Salamat po, no, sa Team Rosel community. Thank you so much po sa inyong lahat, at sa mga tumutulong po sa amin, sa patuloy na sumusuporta at nagmamahal. Maraming salamat sa inyong lahat, and God bless po sa ating lahat mga kababayan. Bye bye po, and ingat po tayong lahat.